Ginawa na nga sana mga idol ng Golden State Warriors ang lahat ng adjustments sa game plan, lineup at maging sa rotation para maging competitive muli. Sinubukan rin naman nga po nilang maagang mag-trade sa pagkuha kay Dennis Schroeder. Ngunit lahat ngang yan hindi umubra at hindi epektibo matapos magtuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagkatalo at pagbagsak sa standings ng West. Hindi nga po kinakaya ni Stephen Curry ang pagbuhat sa kanila. In fact, hindi nga ito nakakagawa ng mas maayos na play dahil halos nag-focus nga siya sa scoring na siyang rason bakit wala siyang naitatalang assist. Kaya ngayon, maging si Curry nagre-reklamo sa nangyayari sa team at may ilang mga analyst na ang nagsisimula ng i-call out ang bagong general manager na si Mike Dunleavy. Ayon dito, hindi nga daw dapat pang maghintay ang front office na sumapit ang trade deadline dahil dapat gumawa na sila ng pagbabago ngayon pa lang habang hindi pa huli ang lahat. At kung sakaling ayaw talaga ng Golden State gumawa ng trade, mas mabuti nga daw kung bitawan at ipamigay na lamang nila si Stephen Curry sa ibang team na sasayang nito ang prime years sa NBA. Samantala, naibalita nga po ng NBA insider ng The Athletic na si Jovan Boha na kasalukuyan na nga pong nakikipagnegosasyon ngayon ng Lakers sa ibang mga kupunan para makuha na nila ang kinakailangang bagong sentro. Sadyang mas natatagalan lamang sila dito dahil isang affordable na big man lang naman ang binabalakan nila. Sa katunayan, malaki ang posibilidad na hindi nila kunin ang target noon na sina Jonas Valanciunas ng Washington Wizards at si Walker Kessler ng Utah Jazz sa laki ng hinihinging kapalit. Bagkus malaki ang tsansa na makipagsapalaran sila sa pagkuha kay Nick Richards mula sa Charlotte Hornets. Hindi kagaya sa nabanggit na dalawang sentro, si Richards nga po ay meron lamang maliit na kontrata na napakadaling makuha ni Pelinka sa market. Mayroon nga itong athleticism at nagtatala pa siya ng average na 9.2 points at 7.7 rebounds a game. Kaya maging si LeBron humanga at aprobado sa ideya na pagkuha kay Nick Richards mula sa Hornets sa isang trade dahil malinaw mapapakinabangan nila ito ng husto bilang katandem ni Anthony Davis. Sa kabilang banda, since parehong natanggal ang Golden State Warriors at ang Memphis Grizzlies sa mga teams na posibleng sunod na paglaruan ni Jimmy Butler, ay ang San Antonio Spurs na lang naman ang may pinakamalaking chance ang makuha ito. Ayon sa isang insider mula sa Spurs, desidido ang front office na kunin ito. Alam nga po nila na hindi sapat ang kasalukuyang lineup para makapag-compete sa West, kaya kukunin talaga nila si Butler kahit ano man ang mangyari. Naniniwala ang team na kapag nakuha nila ito, inaasahan na magiging problema sila sa West. Alam nga ninyo na isang ang all-around player si Butler na magaling sa opensa at depensa lalo sa isolation play. Pero mas mapapakinabangan pa rin talaga nilang pagiging clutch maker nito. Para nga sa mga hindi nakakaalam, sa nakalipas na laro ng Spurs, marami ang nakakapansin na dehado sila sa fourth quarter lalo sa mga crucial moment. Kaya medyo kabado pa rin naman nga daw si Wembanyama sa ganitong sitwasyon. Kaya kapag nakuha nila si Butler, siguradong magkakaroon sila ng legit na finisher. Kaya literal lalakas, kakatakutan ngayon ng Spurs dahil ito na lang naman ang nag-iisang susi para makumpleto ang inaasahang championship lineup ng San Antonio Spurs.